Hello guys! So day 1 of 5, mag-vlog ng 5 days. So ayun na nga, kung makikita nyo, hindi ako naiinitan dito, hindi ako nasisilaw, charing. So ayan, it's 8 in the morning. So kung makikita nyo, tirik na tirik ang araw. At ito ay paglabas ko ng Monday shift. So this is Tuesday. Good morning Philippines. So as a good mom and a wife, hindi pa tayo uuwi diretso. Mamimili pa ako ng ulam and sa mga oras na iniisip ko kung ano talagang lulutuin ko. At dahil pansin ko nga na paulit-ulit na yung niluluto ko, so mag-iba naman, takbit naman tayo. Magugulay ako for today's video. Ayan, kung makikita nyo, napaka mabuti kong Filipino citizen. Tumawid ako sa may barrier. Tapos, fast forward lang, nakabili na ako nito sa Tandang Sora bago ako sumakay ng jeep papunta sa amin. Ayan. Tapos, another fast forward, nandito na ako malapit sa amin. Isang sakay pa siya actually ng jeep. Pero dahil nakita ko na wala pang laman yung jeep, ayan, I decided na maglakad na lang. Sakto naman na makulimlim rin ang panahon. So, konting pawis lang sa singit at sa kilikili to. So, ayan, konting lakad ng mga 536 steps. And kung makikita nyo, yan, lapot na ang ina nyo. Ayan, bit-bit ko na yung gulay. At nagtali na rin ako ng buhok dahil sobrang init na. And ayan, fast forward ulit, nakabili na ako ng mga pangsangkap. Sangkap ba tawag doon? Pangsahog, baboy, bagoong, and everything. Ayan. Tapos ito, pagdating ko nga sa bahay, inasikaso ko na agad yung mga lulutuin ko. Kasi medyo marami-rami ang hihiwain ko for today's video. Ito talagang part na pinakaya ko, yung maghiwa. Ayan. So, pinapakita ko lang mga gulay na binili ko. Diba? Very proud na proud. So, ayan. Nag-start na ako maghiwa nito ng mga gulay. And while naghihiwa, nanonood ako ng mga vlog, ng mga favorite vloggers ko dyan. Kaya kung mapapansin nyo, tingin kung saan-saan. Kasi nililipat ko yung cellphone kung saan ko siya makikita. Ayan. And as a mom, ayan, iniipon ko yung mga goma-goma kasi nagagamit ko siya minsan. Diba? Natutuwa lang talaga ako dahil na-discover ko yung bilihan ng gulay doon. Bukod sa mura, hindi sira yung mga gulay nila. Dahil dito malapit sa amin, napakamahal na nga, sira-sira pa. So sa talong na to, na 10 pesos, ayan lang yung may sira. Yung part lang na yan, pero the rest, sobrang ganda lahat. So, itong kalabasa, 15 pesos lang yan. And itong okra, 10 pesos lang din yan. Oh my God, dito siguro nasa 20 pesos na siya. And matanda na rin yung mga tinda dito. Ewan ko ba, ito pa na yung pinaka-paborito kong gulay. Kasi alam mo yung madulas, Hindi yun yung gusto ko. Basta gusto ko yung lasa niya, lalo na pag nilaga, tapos sinawsaw sa bagoong isda. Uy, oh my God, ang sarap. So, ayan. Hindi ko kasi siya nagagawa na putol-putulin sa mga tindahan. Nakakaawa naman kung putol-putol yung buntot ng tinitinda nila, diba? May iba kasi na pala putol, pala pindot ng ng buntot ng okra, diba? O, kataasan kami ng mga ganun. Ayan, fast forward lang din. Kung mapapansin nyo, hiwa-hiwa ko na yung kalabasa, pero binalatan ko yan na kasi kakain yung mga anak ko. Alam ko, di nila kakainin ng may balat yan. And another one is yung karne. Ayaw ko kasing laki sila ng gulay. So, hiniwa-hiwa ko pa rin siya. Kahit sinabi ko doon sa nagtitinda na pangsahog lang siya, medyo nalakihan ako. So, ayan, hiniwa ko lang din. And then, nag-umpisa na ako magluto. Ang sipag ng ina mo. So, ayan, nag-uumpisa ako palagi sa sibuyas kasi mabilis masunog yung bawang. And susunod ko na yung matis para medyo magsabaw siya and maggisa siya ng maayos para maglasa rin siya. And then last yung luya. O, diba? Ang galing magluto ng ina nyo. San ka dyan? At dahil nakita kong okay na rin yung kamatis, sinunod ko na yung baboy. Ayan. So, gigisahin ko lang siya. Gusto ko kasi sana yung medyo toasted. Pero parang ang tagal, hindi ko ma-achieve. Naiinip ako. So, habang hinihintay kong maluto yung baboy sa gisa, pinaghiwa-hiwalay ko na yung gulay kasi pagpakbit, hindi naman pwedeng pagsabay-sabay yan. Dati pinagsabay-sabay ko siya. So, may mga lata at may mga hilaw pa. Ayun. So, learned my lesson. Tapos, sinunod ko na rin yung bagoong. Dati, actually, hindi ko siya hinuhugasan. Parang isang kutsara pa lang, sobrang alat na ng luto ko. Yung pala hinuhugasan pala siya dapat. O, diba? So, ayun, inuna ko na ilagay yung kalabasa. Sabi ni Panlasang Pinoy. Nag-search. So, ayun, papakuluan ko lang to and then susunod ko na siya and ayan na siya. Diba? Napakadali ng transition. Tapos, magliligpit lang ako. Papakainit yung mga bata and matutulog na ako. Ayun lang. So, salamat sa panonood. Bukas ulit. Bye-bye.